Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day, mabuhay! At isa na naman mapagpala at mapagpalayang umaga at araw sa inyo ng Sabado, mga ka-AI. Welcome sa AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas! Woo! Alam nyo, ang programang ito ay nag-e-explain ng AI sa paraang madaling maintindihan ng mga ordinaryong Filipino. Hindi po nakakatakot at parang kwentuhan lang, no? Kwentuhan lang tuwing umaga. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, ang inyong Voice Master ng Pilipinas. Ang boses ng AI Voices dito sa Pilipinas at AI Media at mga AI avatars. At ang nagpo-promote po ng AI literacy para sa bawat Pilipino. Pag-uusapan natin ang tanong na parang bang kapitbahay lang natin na hindi mawala sa pinto natin, ano? Ito yung tanong. Alam nyo kung ano? Totoo bang hype lang ang AI? Alam mo, parang TikTok trend biglang sikat, tapos kinabukasan, wala na. Ayun, marami ang iniisip na ganun lang yung AI, no? Pero teka, talaga bang hype lang ito? O may tunay na lalim na pwedeng magbago ng buhay nating lahat? Kaya relax lang, ha? Kwentuhan lang tayo. Paano ba nagsimula ang hype na ito? This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Alright, paano ba nagsimula ang hype? Alalahanin natin yung eksena noong 2022. Lumabas ang ChatGPT at para siyang bomba na sumabog sa buong internet. Kahit ako na talagang natuwa ako, no? Uy, sabi ko ito na yung matagal ko nang hinahanap. Biglang lahat ng tao, uy, kaya niyang gumawa ng essay. Kaya niyang mag-code, kaya niyang sumagot ng joke, kaya niyang mag-advise sa love life ko. Wow! Akalain mo yun? Sa simula, akala natin laruan lang to. Hindi nagtagal, naging buzzword. Naging buzzword to sa Silicon Valley. At nung nag-buzzword na nga yun, ayun na! Baha ng pera. Trilyon-trilyon dolyar ang pumasok sa AI. Sa stock market pa lang 17.5 trillion ang itinaas ng value ng AI related companies. Grabe, di ba? Alam nyo, sa Pilipinas, pasok din sa hype train. Siyempre, hindi tayo pahuhuli. Ang DTI gumawa ng National ID AI roadmap hanggang 2030. Ang goal nito, gamitin ng AI sa agriculture, health, education, kahit sa traffic, no? Sa Metro Manila, inattempt gamitin ng AI. GCash chatbots, yan, AI din yan. Kaya parang exciting, no? Parang may bagong pag-asa. Pero, ito na yung twist. Biglang lagapak ang AI market crash. Noong nakaraang linggo po, para tayong nanood ng teleserye na biglang nag-commercial bago ang climax.
$730 billion ang nabura sa global markets sa isang araw lang. Down ang Nasdaq, down ang Magnificent Seven, ano yon? Nvidia, Apple, Microsoft, lahat yan, bagsak. Bakit daw? Kasi maraming analyst ang nagsabing AI bubble, parang dot-com bubble ng year 2000. At may dahilan naman sila. Tingnan mo to OpenAI, $3.7 billion revenue, pero 8 to 9 billion ang ginastos. Naka-pledge sila ng $500 billion sa Stargate. Stargate project kasama ang SoftBank at Oracle. By 2019, ang planong gastusin para sa AGI ay $129 billion. Ang Nvidia naman umabot sa 5 trillion ang valuation. Para ka nanonood ng NBA game na puro highlights pero walang defense. Okay? Alam niyo, according to MIT study, ito ang masakit na katotohanan. Yan. Ayon sa MIT, 95% ng Gen AI projects ng mga kumpanya worldwide nagfe-fail. Hindi dahil pangit ang AI, hindi dahil hindi ito effective, pero dahil mas mabilis ang hype kaysa implementation. Mga CEO biglang mag-AI pivot tayo, mag-AI transformation tayo. Pero hindi alam paano, Hindi naintindihan, hindi nagti-training, hindi nag-i-integrate ng maayos. Kaya sa huli, 5%, 5% lang ang nagbo-boost ng revenue. Yung 95% na stuck sa beta test. At minsan obsolete na bago pa ma-deploy. At ito naman, sa Pilipinas, natamaan din tayo ng real-world challenges. Dito sa atin, kita rin ang pag-aalangan ng BPO at corporate world. Maraming kumpanya ang gustong gumawa ng AI, Pero bumaba ang adoption ng June to August. Alam niyo kung bakit? Dalawa ang dahilan. Number 1, AI hallucinations. Yung sagot na parang tama pero parang fan fiction lang. Parang fan fiction lang pala. Alam mo yun? Confident pero mali. Ang daming ganyan, yung mga mayayabang, mga masasama ugali. Even yung mga speaker na confident lang pero mali-mali. Parang ex mong ma-PR pero hindi reliable. At number 2, dollar cost. AI tools, dollars, Sahod natin, pesos. Okay? Yung AI tools, dollars. Sahod natin, peso. Masakit sa budget ng kumpanya yan. Ako, actually, malaki ang gastos ko sa mga AI tools natin. Masakit sa bulsa ng mga MSMEs. Ang local startups naman like Senti AI at Mint, maganda ang simula pero paano kung bumagsak ang bubble? BPO jobs ba maapektuhan nito? Call center natin, safe ba? Mga tanong na kailangan nating sagutin ng malinaw. Ito ang sabi ng Pangulong Marcos sa APEC Summit, Ngayon, dumako naman tayo sa gobyerno, dito sa ating gobyerno natin. Sa APEC Summit kasi sa Korea, nagbigay ng matapang na pahayag si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa AI. Sabi niya, as much as we can, as soon as we can. You're missing a chance if you wait. Ba? As much as we can, as soon as we can. You're missing a chance if you wait. Mamaya mapapanood natin yung buo sa report ni Ivan. Totoo naman, hindi mo pwedeng pigilan ng AI. Sabi pa niya, AI is going to come. Parang bahayan Kahit anong gawin mo, mababasa ka. Kaya dapat marunong tayong lumangoy. Hindi yung pagdating ng tubig, saka ka lang maghahanap ng floaters. Oo, kaya dapat marunong nga tayong lumangoy, di ba? Mahirap yung nandiyan na yung baha, saka ka lang maghahanap ng yung salbabida. Alam nyo, dalawang direction daw ang kailangan natin, Number 1, intindihin ang technical side. Kasi ang AI nagle-learn, hindi static. Kung ano ang kaya niya last month, mas kaya niya next month. Mas kaya niya pa sa kahit anong tao. Pangalawa, pag-usapan ng future kasama ang experts worldwide. Hindi lang local. Dapat meron tayong global consultation.
which is, yun yung ginagawa ko ngayon. I'm part of many AI voice company like 11 Labs, and papasok na nga yung Fish.ai. I'm also part of Murph.ai. Soon, Cartesia, Speechify. So imagine niyo kung wala ang boses ko, walang local na boses sa AI. Ako lang yun, ako gumawa nun. At walang voice talent ang papayag niyan kasi takot sila na mawalan ng trabaho. 99.9% ng mga voice talent sa Pilipinas takot at ayaw sa AI. Lalo-lalo na yung mga pa-epal dyan sa internet at TikTok, no? Galit na galit. Ayaw na ayaw daw nilang mga Inglesero kasi sila yung unang tatamaan eh. Ano ba talagang kaya ng AI? Ano ang hindi kaya? Saan siya dapat gamitin? At syempre, no? Gamitin ito para sa Pilipinas, sa farming, sa economy, sa education. At ang warning niya nga, AI will overwhelm us if we do not learn how to swim with the tide. Boom! Kalahin mo yun? Si Presidente pa, BBM, ang nagsabi niyan. Okay, ito naman sabi ni Sam Altman. Sabi ni Sam Altman ng OpenAI, simple lang, it's a bubble, but built around a kernel of truth. Ano ibig sabihin nun? Meaning, yes, may hype, yes, may FOMO. Ano yung FOMO? Fear of missing out. Yes, parang crypto minsan, at marami ring klepto, klepto dyan sa gobyerno. Pero ang katotohanan, AI will change the world. Hindi pwedeng i-ignore, hindi pwedeng tawanan, hindi pwedeng iwasan. Okay? So, hype ba o future? Sa Pilipinas pa lang, grabe na ang potential. AI crop prediction sa Nueva Ecija. AI tutors para sa public schools. AI diagnostics para sa health centers. AI automation para sa MSMEs. AI sa media at entertainment. At syempre, AI voices tulad ng ginagawa ko with 11 Labs na nagpupromote ng dubbing sa Tagalog at regional languages. Hindi nga lang siya instant profit. 5 to 10 years ang horizon. Pero darating at malaki yan. Kaya wag tayong magpa-hype-hype at wag din tayo magpanik. Wag tayong magpapanik. Ang gawin natin, maging practical at gamitin ang AI para pabilisin ang trabaho. Gamitin para maging efficient. Gamitin para hindi ka maiwanan. Kaya, okay, bumili ng specialized tools kaysa mag-build from scratch. At ang mahalaga, AI literacy. Okay? So, kaya mga ka-AI, malinaw na, di ba? AI is not a hype. AI is the future and the future is now. Okay? So, mamaya, abangan nyo ang mga segments natin. Alright? So, see you later. Panoorin muna natin ang breaking news mula kay Ivan ng Balitang AI. Ivan, pasok! Balitang AI Breaking News. Magandang hapon mga ka-AI. Ako si Ivan, ang inyong AI-generated news anchor para sa Balitang AI. Proyekto ng AI Voice Master Breaking AI News, direkta mula sa APEC Summit sa South Korea. Nagbigay ng makasaysayang pahayag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa adoption ng artificial intelligence sa pamahalaan. As much as we can, as soon as we can. You're missing a chance if you wait. Binigyang diin ni Presidente Marcos na hindi maiiwasan ang pagdating ng teknolohiya at dapat handa ang Pilipinas na tanggapin ito. AI is going to come, parang alon yan eh. Kahit anong gawin mo, mababasa ka. And if you don't learn how to swim, i.e., if you do not learn how to use AI in the best way and in a secure way and in a benevolent way, may iwanan ka talaga. Ang bilis ng takbo ng teknolohiya. Ayon kay Presidente Marcos, isa ito sa kanyang pinakamalaking takeaway mula sa APEC Summit. Maraming leader umano ang nagtutulungan upang maunawaan ang kakayahan ng AI at ang tamang paraan ng paggamit nito. My big takeaways from the APEC, this APEC,
was ang daming diskusyon on the sidelines about AI. And that's what anong ginagawa ninyo? Anong plano ninyo? What are your capacities? What are your capabilities? Saan kayo magaling? Dito kami magaling. Di magtulungan tayo, ganyan-ganyan, etc. And trying to find a way, everyone's trying to find a way we are trying to achieve two things. Presidente Marcos din ay naglatag ng dalawang layunin ng kanyang administrasyon pagdating sa AI. We are trying to understand the technical side of AI. What is AI actually capable of doing? And it is not a static exercise, because what AI can do 1 month ago is different from what AI will be able to do 1 month from now. Ang bilis na, that's the one thing that's new about AI, that's why people can't quite understand it, is it learns. At dito rin binigyang diin ni Presidente Marcos ang kakaibang katangian. So yung kausap, it's not paulit-ulit lang on the same question, paulit-ulit lang. It learns. It knows my AI knows who I am. I'm sure you use ChatGPT, kilala na kung sino ka. He knows that you're a journalist, that we work for this. Malalaman eh. Sa kanyang pananalita, hinikayat ni Presidente Marcos ang lahat na samantalahin ang lakas ng AI habang maaga pa. And so, you have to take advantage. It's such a powerful tool. You must take advantage of it as quickly as possible. You have to learn how to use it as quickly as possible. As I said, that's one of the big takeaways for myself at least, and I think all the others as well. At isang babala mula mismo sa Pangulo. All the other leaders as well, about how quickly how quickly AI will overwhelm us if we do not learn how to swim with the tide, if we do not learn how to handle it properly, if we do not learn how we can use it to best help our people. Although there's so many aspects to it that it really has to be studied very, very hard. Dagdag ni Presidente Marcos, napakaraming aspeto ang kailangang pag-aralan at malinaw ang kanyang mensahe. It's not yet clear. What AI do you use for government? Diba? And I'm sure each department has a slightly different AI. And we have to learn, hindi pa natin alam eh. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa isang departamento, ito yung gagawin ninyo. Kasi mag-aaral pa tayo eh. We have to talk to the experts. We have not only Filipinos, we have to talk to everybody, the whole world. And try and find out, again, those two things. Ano ba talaga ang AI? What does it do? What does it do well? What doesn't it do well? How do you use it properly? And number two, yung mga think tank, sa palagay ninyo, saan patungo ito? At paano natin gagamitin para tulungan yung Pilipinas? Para tulungan yung ibang bansa? Para tulungan yung ASEAN? People have to we have to go to the people who are thinking about those issues so they can tell us what their conclusions are. We can agree or not agree, but at least we have an idea of how the thinking is going and a better idea of the technology so that we know where it is headed and where are the dangerous areas that we need to watch out for. Thank you. Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, nais ni Presidente Marcos na ang Pilipinas ay hindi lang sumabay, kundi manguna. Ako si Ivan, ang inyong AI-generated news anchor, at ito ang balitang AI Breaking News, kung saan ang boses ng bukas ay AI na. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita,
impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang balitang AI, boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Narito na ang mga headline yung ngayong linggo. OpenAI is building a next-gen AI music generator. May bagong text-to-film AI na tinatawag na Holocene. At si Tencent naman ay naglabas ng real-time 3D AI system. Google introduces Vibe Coding, kung saan kaya mong gumawa ng app gamit lang ang text prompt. Plus, updates sa AI security leaks at mga bagong tool sa Gemini Canvas. Mula China, inilunsad ang mga self-evolving AI robots na may human physical intuition, kabilang ang Bumi at ang Unitree G1 robot na kayang humila ng kotse. At mula sa Google ulit, narito ang breakthrough ng supervised reinforcement learning at isang AI co-scientist na natuklasan ang gamot para sa liver fibrosis sa loob lang ng ilang araw. At syempre, hindi papahuli si Microsoft na naglabas ng Agent Lightning, ang unang self-improving AI framework na marunong matuto sa sarili. Tara, simulan na natin! Sa patuloy na pag-usbong ng generative AI, OpenAI ay nagde-develop ngayon ng AI music generator na sinanay kasama ang mga estudyante mula sa Juilliard, isa sa pinakamataas na paaralan ng musika sa mundo. Ngayon, kung gusto mong makalikha ng tunog ng ulan na may kasamang melancholic piano, sapat na ang isang prompt o mismong boses mo para mabuo ang kanta sa loob ng ilang segundo. Ang kagandahan dito, hindi lang basta nagko-compose ng nota ang AI. Tinuturuan din ito kung paano tumugtog ng may damdamin. Phrasing, timing, dynamics, lahat ng nuances na parang totoong musikero. Habang nilalapit ng OpenAI ang launch nito, lumalabas na rin ang mga bagong AI tools gaya ng Dia Browser para sa macOS. Para kang may digital copilot sa bawat tab, nagsusummarize ng articles, kinukumpara ang prices sa Airbnb, at tumutulong gumawa ng emails ng real-time. Parang may matalinong assistant sa loob mismo ng browser mo. Samantala, Tencent ay naglabas ng World Mirror 1.1, isang real-time 3D reconstruction model na kayang bumuo ng 3D scene mula sa isang larawan lang, kahit isang GPU lang ang gamit. Isipin mo, laptop level setup pero kaya nang mag-reconstruct ng buong 3D world. Para naman sa mga filmmaker, inilabas ng HKUST at Ant Group ang Holocene, isang open-source cinematic video generator na marunong sa camera angles at storytelling continuity. Hindi mo na kailangang maghintay na ma-access ang Sora dahil pwede mo nang gamitin agad ang open version na nila. Bukod pa rito, pinahusay ang Google Earth AI gamit ang Gemini Reasoning. Kaya na nitong hulaan kung saan tatama ang bagyo, aling komunidad ang maaapektuhan at paano agad makakatugon ang gobyerno. Ang tanong ngayon, habang mas lumalalim ang AI sa musika, pelikula, at mismong planeta natin, handa ka na bang tanggapin ang AI bilang co-creator mo, hindi kalaban? Mga ka-AI, heto na siguro ang pinakamalaking balita sa coding ngayong taon. Google Vibe Coding. Isipin mo, sasabihin mo lang sa AI kung anong app ang gusto mo. At bahala na si Gemini sa lahat. Walang setup, walang API keys,
instant results. Mula sa simpleng prompt, kaya nitong gumawa ng video generator, image editor, or writing app. At mapapanood mo pa ito real time. At kung hindi mo alam kung saan magsisimula, may I'm feeling lucky mode pa. Isang pindot lang, may proyekto ka na agad. Pero ang tunay na panalo, annotation mode. Sabihin mo lang, gawing blue ang button o i-animate mula kaliwa. Ayun, automatic na ina-update ni Gemini ang code. Wala nang context switching, wala nang stress. Parang may sarili kang developer na sinusunod lahat ng utos mo. May kasama pa itong Gemini Canvas Slides na kayang gumawa ng presentation decks mula sa dokumento, research o spreadsheet mo. Sa gitna ng lahat ng to, lumitaw din ang malawakang Gmail credential leak na nakaapekto sa halos 183 milyong accounts. Hindi ito dahil sa hack sa Google mismo, kundi dahil sa pagsasama-sama ng lumang leaks at phishing attempts. Kaya paalala, gumamit ng two-factor authentication, unique passwords, at huwag basta-basta mag-click ng links. Kung may prompt na verify your account, dumiretso sa account. Google.com, hindi sa email link. Malinaw ang mensahe ng Google, hindi na optional ang seguridad. Personal na ito. Ngayon naman, silipin natin ang China, kung saan ang AI robotics ay parang science fiction na nagiging realidad. Ipinakilala ng Beijing Humanoid Robot Innovation Center ang WUAO o World Omniscient World Model, isang self-evolving AI system na kayang matuto ng human-like physical intuition. Ibig sabihin, kaya nitong maunawaan ang dahilan sa likod ng bawat kilos, hindi lang basta ginagaya. Ito ang susi para sa mga robot na hindi lang sumusunod, kundi nakakaintindi kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Kasabay nito, inilabas din ang Bumi, ang humanoid robot na nagkakahalaga lang ng $1,307, mas mura pa kaysa iPhone. Kayang maglakad, sumayaw, at maging kompanyon sa mga bata at estudyante. Maliit pero matalino, at sinasabing ito ang unang consumer humanoid ng China. At pagdating sa lakas, ibang level ang Unitree G1. Kaya nitong hilahin ang kotse na 40 beses na mas mabigat sa kanya habang nakatayo ng balanse. Hindi na ito demo lang. Ito na ang praktikal na robotics papunta sa panahon ng household helpers at AI companions. Sa bilis ng progreso ng China, hindi malabong sa susunod na taon, may robot ka ng kasama sa bahay. Hindi bilang appliance, kundi bilang tunay na katuwang. Habang ang iba ay nagde-develop pa lang ng mas matalinong chatbot, si Google DeepMind ay gumawa na ng AI scientist. Tama, isang system na gumagawa ng bagong siyensya. Hindi lang nagre-research, kundi nakakadiskubre ng bagong gamot. Ang tinatawag nilang AI co-scientist. Gamit ang Gemini 2.0 ay nakahanap ng potensyal na lunas sa liver fibrosis, isang sakit na inabot ng tao ng 10 taon para maintindihan, ngunit nalutas ng AI sa ilang araw lang. Ginamit nito ang epigenomic datasets para magmungkahi ng mga gamot at dalawa rito ay agad sinubukan sa laboratory tests. Isa sa mga iyon ay ang Varinostat, isang FDA-approved cancer drug, pero nakita ng AI na maaari ring itong gamitin para sa liver regeneration. Mind-blowing! Hindi lang yan. Sa isa pang eksperimento na resolba rin ng AI ang isang dekadang misteryo tungkol sa kung paano nakakapagpalit ng host ang ilang virus. Ang sagot ng AI, tail piracy. Ang eksaktong mekanismo na natuklasan ng mga scientists matapos ng 10 taon. Ang AI, ilang araw lang. Patunay ito na papalapit na tayo sa panahon ng AI discovery, hindi lang AI assistance. At kung kaya na nitong gumawa ng bagong kaalaman, sino pa ang makakapagsabi kung hanggang saan pa ang kaya nitong tuklasin? At panghuli, mga ka-AI, narito ang Microsoft Agent Lightning, ang unang self-improving AI system na literal na natututo mula sa sarili niyang karanasan. Gamit ang reinforcement learning, inoobserbahan nito ang sarili, kung saan siya nagkamali, saan naging tama, at itinuturo sa sarili kung paano pagagalingin ang performance niya. Hindi mo na kailangang i-retrain o i-reprogram, para bang natuto siyang mag-isip mag-isa.
Bukod dito, naglabas ang OpenAI ng safeguard models para sa online safety, habang si Elon Musk ay naglunsad ng Grokipedia, isang AI encyclopedia na layuning palitan ang Wikipedia gamit ang algorithmic objectivity. Samantala, sa Adobe Max 2025, ipinakita ang mga AI tools tulad ng Motion Map, Clean Take at Frame Forward na kayang mag-animate, mag-edit at baguhin ang lighting ng video sa isang click lang. At sa gitna ng lahat ng ito, pumasok si Nvidia sa kasaysayan bilang unang kumpanya sa mundo na umabot sa $5 trillion market cap, mas malaki pa sa GDP ng ilang bansa. Isang malinaw na mensahe: AI is not slowing down, it's accelerating. Mas mabilis pa kaysa anumang teknolohiya sa kasaysayan ng tao. At dyan nagtatapos ang ating AI Rundown ngayong linggo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas sa ilalim ng Presidential Communications Office kasama ang AI Voice Master, Pocholo De Leon Gonzales, at produce ng Balitang AI Studios ng Creative Voices Productions. Kami po sina Ira at Ivan. ang AI-generated animated news reporters na nagbibigay boses sa kinabukasan ng media. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hello, great day everyone! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Siyempre, kasama niyo ako, ang inyong lingkod, Pocholo De Leon Gonzales. Nandito tayo ngayon. Alam niyo kung saan? Sa Rockid Glasses Headquarters. Alam niyo ba yung Rockid? Kilala niyo ba si Iron Man? Siyempre naman, everyone knows. Kilala niyo ba yung sino nagsasalita? Di ba may salamin siya and everything? Ang tawag doon, Jarvis. Ang ibig sabihin ng Jarvis, just a rather very intelligent system. So ngayon, it's a reality na mga kaibigan, mga kaboses, mga ka-AI. At dahil dyan, papakilala ko sa inyo ang aking kaibigan. Matagal ko na tong kaibigan. Kasama ko to sa Global News Network pa. Isa siyang broadcaster, reporter, no? Na walang iba. At syempre, ang brand ambassador ng Rockid Glasses. Walang iba kundi si Francis Quilantang. Yes, Choi. Welcome. long time. Ayan. Kamusta naman? At saka congratulations pala sa the AI Talks sa RP1. Yes, sa Radyo Pilipinas. Ay, by the way, pakilala ko rin pala sa inyo si Siyempre. si Sir Mac Yu, MacGyver Yu. Oh. Ang pangalan niya ay MacGyver. Ten. Okay, ladies and gentlemen, let us welcome Sir Mac. Sir Mac Yu, siya po ang aming chairman ng Rookid Philippines. Hi guys, nice to meet you. Hello guys, nice to meet you. I'm MacGyver Yu. Yan, CEO, chairman of Rookid Philippines. Yes. Ayan, so again, kanina sinabi ko, Francis, na parang MacGyver. Ano ba tong Rockid Glasses na ngayon pinagkakaguluhan? Balita ko nauubusan na ng mga stocks dahil nagkakagulo talaga yung mga tao dahil dito. Si Rookid Glasses, actually meron siyang two kinds of glasses. Meron kaming AI glasses, at meron din kaming AR glasses. Ano yung AR? So yung AR, ito naman yung augmented reality. Yes. So, ito, para kang may sarili kang computer pag nakita mo sa glasses mo. Ito pala yun. Nakita natin. Dapat susutin ko ako na para lahat tayo nakasalat. Mga kaibigan, mga kaboses, mga ka-AI, ito yun. Wow, ganda. Yung nakikita niyo yung ngayon kay Pocholo, parang salamin lang, di ba? Yes. Pero ang nakikita niya dyan, isang buong interface. So parang siyang may cellphone sa salamin niya. Okay. At this is the first in the whole world, no? Mas dinaig pa natin yung
Meta tsaka ano. Yes, dahil kasi wala Rocket sila has nito, eh. been developing that since 2018 pa. Nilaunch nila, launched na 2018. So they've been developing that far way Yes. back pa. Talagang mas advanced na talaga ang ano, no? Gusto ko lang i-add, yung ecosystem ng Rocket platform natin, 99% ng lahat ng application gumagana inside. My Name it, Netflix, Yes. Disney, YouTube, Zoom Meeting, Candy Crush, Clash of Clans. Pwede kang maglaro dito. Ayan, Sir Mac, no? Sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Sige, simulan natin. Paano ba nagsimula tong Rocket? Ano ba tong glasses na to? At ano ba yung pakinabang ng mga ordinaryong Pilipino? Okay. Para kasi kailangan malaman natin, no? Kung ano bang meron dito. Okay. Ang Rocket glasses is a future technology na sobrang advanced nila na yung mga user experience natin mag-iiba. The way we play, the way we work, the way we learn new things, eto na yun. Bagong style, bagong estilo na sobrang portable, na wearable technology na araw-araw pwede mong gamitin, araw-araw pwede mong suotin. Kakaiba and sobrang how to say this? Bago talaga to. Sobrang bago and So sobrang bago niya actually. yeah, futuristic mo. Kahit kami, everyday may na-discover kaming bagong news dito. Ako na lang, Sir Mac, no? Nung sinubukan ko yung... Kasi pinangarap ko na magkaroon ng parang prompter na na salamin. Na hindi ka na parang nagbabasa. At Hindi ka na nga tumitingin sa yes. script, masakat sa leeg. Yan ang unang pinakita sa akin ni Francis. Sabi, ito, wow, sabi ko, wow, lahat pala pwede na maging motivational speaker pag may ganun. Hindi na matatakot magsalita. No? Actually, kahit hindi mo alam sasabihin mo, may magkocontrol lang ng prompter sa'yo, may assistant ka, pwede niyang ibigay sa'yo. Okay. So, isa sa practical use, para pwede ka maging avatar. Yes, exactly. At imagine mo, this is as early as now, no? 2025. What more in the future? Yeah. Yung technology na ito. But Sir, I'm sure mag-evolve pa ang technology in the future. Possibly, the Rocket company can make eSIM inside these glasses. And Wow. dito na Cellphone. tayo magsa-cellphone, we will be totally hands-free. My God, imagine that mga ka-AI, mga ka-bosses, no? Hands-free. And I can't wait to have that, no? At mula ngayon, tandaan nyo ha, Rocket, yan ang number one and the only one in the world. Tama ba, Sir Francis? Meron naman mga competition Ah. tayo, pero ang layo na nung development ni Rocket, Eh ako wala akong nakikita eh. Ngayon ko lang nalaman. Kasi officially sa Philippines, actually ito ang Rocket kasi Kickstarter pa lang siya hanggang ngayon sa US. Kickstarter. Ibig sabihin hindi pa siya officially launched. Oo. Nauna ang Philippines. My God, imagine. Sa buong mundo. After China, nilaunch siya sa Philippines. After China, imagine. So, yung mga Filipino viewers natin, this technology is already available for you here in the Philippines mismo with the local support. Guys, hindi pa paiwan ang Pilipinas. Tayo pa nauna sa lahat na future technology, AI-powered, unlimited AI assistance. Lahat nandito na. Lahat kaya nyong malaman in just prompt na Pasabihin mo lang. Oo, tatanong nyo lang kay Rocket, "Hi Rocket, what animal is this? Hi Rocket, what's the weather today? Hi Rocket, what's the latest news in the Philippines?" Lahat nasa glasses, full information nandito. Talagang Jarvis. Kasi ganun Yes. si Tony Stark, tinatanong niya lahat ng mga Yes. You And- are correct. So again, kasi alam mo yung mga tao ngayon, natatakot sa AI. Baka daw mawalan sila ng trabaho. So, anong suggestion nyo, no? Na ano bang advantage? Ako wala akong nakikita ng disadvantage. Hindi. More on the advantage. Matagal na akong natatanong yan, being one of the experts in the AI. academe. Yes. Ang even across sa mga international conferences, ang sinasabi, AI will not replace you, but the person who know how to use it will. Yung marunong gumamit, yun ang Exactly. papalit sa'yo. Kaya kung Ayun. hindi ka marunong, mag-aral ka. Kaya ito Sir Mac, naisip ko nga,
pag nakaganito ka, nag-chess tayo, hindi pa tumitira yung kalaban mo, mati na siya. Kasi one day magkakaroon, for sure meron ng ganun technology na babasa niya yung kung ilang tira yung pwede mong gawin para mamati mo siya, di ba? That actually meron nang na-invento si Rocky. Tawag live AI. Oh. Full-time aware si AI sa lahat ng ginagalaw natin. So, mostly ginagamit ng live AI sa mga blind person. Sa mga impaired. So, ito yung panibagong sense of eyesight lang using the live AI. Which is like good. this. So, blind ka, lalakad ka. Rocky, what's in front of me? Oh, there's something, a pillar in front of you. Nakakita sila? Yes. Diba? So, Yes. Rocky, can you find my lipstick in the table? May Something like that. may ganyang application na sa So, China. So they're using this right now. Real time yan ha? Real-time Oh my God. AI Imagine live. nyo. Real time. Yeah. Actually, kahit sa government, sa China, right now kasi, if I ask who are you, yung nasa harapan ko, naka-privacy mode yan, Oo. naka-off yan. Bawal Pero sa China, Hindi. naka-connect yan sa LTO nila. Titignan nila yung lisensya mo, kung totoo, mabe-verify nila. Oh. Yung license plate mo, pinicture nila, makikita nila kung rehistrado. Nako. Totoo yan. So with integration, maraming integration pwede masalpak sa glasses natin. With SDK out, so sa China ngayon, they integrate sa mga police, lahat real time, titingnan lang nila yung plate number and alam nila kung rehistrado ka o hindi. At saka Huli may agad. huli ka, ganun. Nice. Tsaka meron siya dito kasi translation. Oo. May, pakikwento nga yung example nung yung pipe siya, di ba? Hindi sila ito kapagsalita. real story to. So, nag-exhibit kami. May pumunta may pumuntang couple. Sabi, Mac, Deaf pa lang nga, deaf. Deaf. Sabi niya, Mac, itong girlfriend ko, bingi siya. Pwede ba matry yung AI glasses natin? Sabi ko, sige, try natin. Tapos, inon ko yung translation. Sabi no boyfriend niya, mahal mo ba ako? Yung girlfriend niya, napaluha. Wow. Napaluha dahil first time na intindihan niya, sinabi ng boyfriend niya, pero Nabasa. through the glasses. Nagkaroon siya ng subtitle. So, Yeah. nakaka-touching yun for the deaf people. Magkakaroon ng another sense of hearing, Yes. but through the eyes. Exactly. Alam mo, hindi nyo na itatanong kasi ako malapit ang loob sa mga PWD. And in my training, the first blind dubber sa buong mundo, ako nag-train. And marami akong na-train na mga PWD kasi gusto ko sila magkaroon ng confidence. Dahil sila yung talagang hindi nabibigyan ng pagkakataon. And through Rockid, no? Sobrang ang dami nitong mababago. Kasi technology talaga is the great equalizer. Exactly. Na yung mga katulad dyan, mga person with disability, para makasabay ba sila Yeah. dun sa mga able din, pwede silang i-assist ng mga technology like Rockid, yung mga hard of hearing, ito yung mga bulag, Yeah. they can ask real time. Dito soon, darating siya sa Philippines. Ngayon wala pa yung live AI eh. So let's see, Pero soon no? darating Within, yan. hindi lang, in 6 months, maraming pagbabago. Yes, mabilis. Okay, we are now on our last minute. Sir, anything you want to tell our audience Yeah. about Rockid? Saan mabibili? Yes. Okay, so You can Rockid- promote it. Rockid glasses is now available in Philippines on hand stock. You can purchase to our partners, Prezi, Hobby Dynamics, Player Vault, and The Loop, our exclusive retail distributor. Balita ko, pinipilahan talaga siya at talagang nagpapa-reserve na yung mga tao, no? Yeah. Kasi yung rin pala to may attachment dito ng prescription glasses. You can visit Ideal Vision para i-attach. Tapos balita namin, ang dami na rin nagpapagawa sa Okay. Ideal Vision. That is correct. So, guys, ang Rockid glasses natin have many features pa na continuous tuloy-tuloy na update. So, this month, Rockid promised to innovate, to push yung navigation features. Yes. So, imagine with navigation, AI navigation, guys. Pwede nyo i-prompt like this. Hi, Rockid. Show me the top 10 restaurant in my locations.
bibigay ni Rokid all information sa'yo, and then navigate me to the number 3. Automatic, just follow the arrow. Nandito na lahat. At saka I can see the future through this. You can see the future through this. Kasi ang sabi nga ni Sir Mac sa akin, in-explain niya, for the longest time daw, nakayuko tayo. Yes, I like it. For the longest time, nakayuko. So, ito na yung technology nakaharap ka Marap na. sa reality mo. Exactly. So, hindi ka na detached ngayon sa mundo. Maganda yan. I like that concept, no? And it's now time to look forward, not Yes. look down. Ha? Galing. And lastly, yung AI translation nito napaka-powerful. Imagine this is the twist. So pag suot ko to, may kausap akong Chinese, automatic lahat ng sinabi niya mag-translate, magkakaroon ng subtitle on my glasses. Now, ito yung twist. If I have a Rokid glasses and the one who's talking with me is have a Rokid glasses, I can use my own language and he can use his own language and magkakaintindihan kami. Filipino to Chinese, Chinese to Filipino, language barrier, mawawala na. My God. Rokid supports 89 languages. Just imagine. And soon, di ba? More languages to go. QN, kasi tatlo yung AI niya eh. So, Microsoft AI, we also have DeepSeek, QN. Si QN, nakita ko may latest development sila. They will include Waray. At alam niyo ba, ako ang unang gumawa ng mga AI voices sa Philippines. Ng Waray, Ilocano, Kapampangan, through 11 Labs. Siyempre, we're working with 11 Labs. Sir Francis, anything you want to tell our audience? Yun, available na nga pa ng Rokid. Pero sa akin, as an educator, una, huwag po tayo matakot sa AI. Kasi lalo niya yung mga teacher na natatakot na yung mga estudyante ginagamit na lang AI. Huwag po kayo matakot, dapat kayo ang magturo sa estudyante kung paano maggamit ng AI at huwag kayo magpaiwan. Kasi pag kayo ang naiwanan, matututo yung estudyante nang walang ethics, nang walang responsibility. Tayo po ang At nagtuturo. magmumukhang talaga obsolete kayo kasi wala kayong ginawa na dapat kayo yung unang nagturo kung paano at bakit dapat gamitin ng AI. Kasi guide tayo bilang guro. Yes. Dapat may guide. Kasi pwede nilang gamitin sa masamang bagay. Pero kung gagabayan po natin yung mga bata kung paano gumamit ng tama, responsable, ethical, mas magagabayan pa natin yung mga bata sa future. At marami pang episode na makakasama natin si Professor Francis Ilanta. Sana nga. At with that, Sir Mac, thank you very much. Thank you so much for having me. At excited na sila Ivan at Ira, yung ating AI reporters na masuot yan. Ang inyong... Kami din, excited. Imagine nyo, AI magsusuot ng AI. AI to AI. Sir Thank you. Francis, maraming salamat. Thank you. At yan po ang AI Talks with the Voice Master dito sa AI and Personal with the Voice Master. Maraming salamat. Rokid, Philippines. Rokid Glasses. Abangan nyo. Marami yan. Puntahan natin. God bless everyone. Okay, back to you, Voice Master. Alright mga ka-AI, habang nagtatapos tayo ngayong Sabado, gusto kong iwan sa inyo ang pinakamahalagang mensahe, ang kinabukasan ng AI. Okay? Hindi ito tungkol sa pagpalit sa tao, tungkol ito sa paglakas ng tao. Tandaan nyo ang AI hindi yan kalaban, hindi yan multo, hindi threat sa pagkatao mo. Okay? Ang AI ay amplifier, pinalalakas kung sino ka, kung ano ang kaya mo, at kung gaano ka kabilis matutot umunlad. Oo, maaaring nakakatakot sa iba ang bilis ng pagbabago. Pero tandaan mo hindi ang pinakamatalino ang mananalo sa AI age, kundi ang pinaka-curious at ang pinakahandang matuto. Okay? Tandaan nyo to mga ka-AI, mga kaboses, mga kababayan. Sa susunod na 5 taon, makikita natin ang AI sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, negosyo, medisina, paaralan, media, gobyerno, at transportasyon. Parang kuryente yan hindi mo laging nakikita pero nandun, umaandar ang lahat. No? At kung hindi mo aaralin, kung takot ka lagi, kung hahayaan mo mapag-iwanan ka, maaari talagang lamangan ka ng mundo. Pero kung yayakapin mo ito, kung unahin mong matuto,
kung gagamitin mo ang AI ng may wisdom, purpose at malasakit, hindi ka lang sasabay sa hinaharap. Okay? Ikaw mismo ang magiging bahagi ng paghubog nito. Okay? Yan ang dahilan kung bakit meron tayong AI Talks with the Voice Master. Wala po ganito kahit ang ibang channel. Ako lang po ang gumawa nito. Siyempre, salamat sa ating ating stasyon, ang Radyo Pilipinas. Para po siguraduhin na ang mga Pilipino hindi huli sa AI revolution. Hindi tagapanood lang. Hindi natatakot. Kundi handang maging leader sa bagong panahon ng teknolohiya. At bago tayo tuluyang magpaalam, iniimbitahan ko kayo mga ka-AI, no, na i-follow ninyo ako sa lahat ng social media platform, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at hanapin ninyo ang aking YouTube channel, ang The Voice Master. Siyempre, ang AI Talks with the Voice Master, at iba-iba kong mga mga Facebook pages, ang Certified Voice Artist Program, ang Creative Voices. At syempre, kung gusto niyo balikan ang mga episodes natin, pakinggan at habang nagko-commute kayo, nagwo-workout o nagpapahinga, mag-subscribe lang kayo sa AI Talks with the Voice Master sa Spotify. I-search nyo lang ang AI Talks with the Voice Master at makakasama nyo na ulit ako saan man kayo magpunta, mga ka-AI at mga kaboses. At kung may tanong kayo, suggestions, topics na gusto nyong i-discuss, i-message nyo lang ako, Gusto kong marinig ang insights ninyo, mga struggles ninyo, mga wins ninyo at kwento ninyo tungkol sa AI. At tulad nga ng lagi kong sinasabi, ang kaalaman ay kapangyarihan, pero ang tamang paggamit ng kaalaman, yan ang tunay na kalayaan! Alright, marami pong salamat sa pakikinig. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang Voice Master ng Pilipinas. At great day, mabuhay at Pilipinas! Keep learning, keep growing, and keep talking AI. God bless everyone! AI para sa masa! Woo! See you next week! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas.
sa bago